kung paano ako na-approve, paano ko ginamit, at kung ano yung mga natutunan ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Kaya kung gusto mong malaman kung worth it ba talaga ang GGives, tapusin mo tong video na ito. Keep watching! Hi mga ka-budget! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito, this is Dad. At dito sa channel na to, tutulungan tayo pagdating sa pera, budgeting, GCash tips at mga totoong experience na pwede mong pagkunan ng aral. Today, share ko ang totoong karanasan ko, experience gamit si GGives. Ano yung mga dahilan kung bakit ginamit ko si GGives? Alam mo yung moment na kailangan mo na talagang bumili ng gamit pero wala kang lamsam na pera? Ganun ako noon, nasira yung lumang cellphone ko tapos may mga online work pa ako at errands na kailangan kong asikasuhin. So sabi ko kailangan ko na talagang bumili ng cellphone. Pero installment sana para hindi masyadong mabigat. Doon ko naalala yung GGives. Napapansin ko na siya dati dito sa aking GCash app mga kaibigan pero hindi ko pinapansin kasi akala ko pang mayaman lang or baka mahirap ma-approve pero guess what? After checking, approve pala ako agad. Ang tanong naman is paano ako na-approve agad? Ano yung mga ginawa ko kung bakit ako na-approve agad dito sa GGives? Alam nyo bang sobrang nakakagulat kasi hindi ako nag-apply, automatic siyang lumabas sa GCash app ko. Kaya ang tanong ko, bakit nga ba ako na-approve agad? So ano yung mga ginawa ko? Ito yung mga ginawa ko sa GCash consistently bago lumabas si GGives. Number 1 is fully verified na yung account ko. Matagal na akong verified at may ID and selfie na ako at consistent user din ako. Lagi akong gumagamit ng GCash, pangbayad ng bills, load at minsan groceries. Hindi ako nag-loan kung hindi kailangan kaya stable siguro yung G-score ko. G-credit user din ako before pa si GGives. Gumamit na ako ng G-credit, pang Shopee at bills. Okay? Ang natutunan ko is GCash is watching how you use your money. Okay? Kapag responsible ka, they reward you with access to features like GGives. Kaya nagkaroon ako ng offer kay GGives. Tanong naman is, paano ko ginamit ang GGives sa unang beses? First purchase ko gamit ang GGives is itong cellphone. Pinuntahan ko yung store, then tinanong ko kung pwede ba ang GCash. Tapos sabi ng staff, may GGives kami, try mo po. So pagdating ko sa checkout is dito sa GCash app, pinili ko yung GGives. Tinanong ako kung kailan o ilang buwan ko gustong bayaran. Meron silang 3, 6, 12 months. Ako, pinili ko yung 6 months kasi swak sa budget. So, after ko i-confirm, lumabas agad sa GCash yung schedule ng bayaran ko, may due dates at exact amount na babayaran kada buwan. Transparent sila kaya makikita mo naman. So, real talk lang mga kaibigan, magaan ba talaga ang paggamit ng GGives? Magaan siya kung marunong kang mag-budget. Okay? Kasi instead of 15,000 in one go, binayaran ko siya around 2,800 per month. May interest, oo, pero manageable naman. Importante lang is na i-remind mo sa sarili mo sa due date o kailan yung due date na kailangan mong bayaran na talaga si GGives. Ako, inilagay ko talaga yan sa calendar at alarm sa phone ko kasi kapag na-late ka magbayad may penalty si GGives at ayaw natin yun. Sayang ang pera, okay? So, bonus tip lang, magbayad earlier than your due date. Nakakatulong yan sa G-score mo para ma-maintain mo yung access sa GGives or baka madagdagan pa yung limit mo. Tanong naman is saan ba pwedeng gamitin si GGives? Hindi lang sa cellphone, pwede mong gamitin ito ha. Pwede siya sa Lazada, TikTok Shop, All Home, appliance stores, laptop, tablets, even pang school or pang negosyo. Pwedeng gamitin si GGives. Maraming physical store na tumatanggap ng GGives lalo na yung may mga kasamang QR code payment. So tip lamang bago ka pumunta sa store, tanungin mo muna kung GGives accredited sila para sure. Honest thoughts ko dito sa GGives. Quick recap lang para sa mga nag-iisip kung itutuloy ba nila ang GGives. Pros nito is hassle-free process yung GGives, no credit card needed, long payment terms, helpful in emergencies, good alternative for building trust score para tumaas yung G-score mo. Ang cons naman nito is may interest siya, hindi siya 0%, pwedeng matempt bumili ng once, late payment equals
penalty. Not everyone gets approved sa Gcash. So reminder lang, gamitin mo lang si Gcash kapag kailangan talaga. Hindi dahil sa uso or gusto mo lang may bagong gadget, okay? I hope nakatulong ang personal experience ko sa inyo. So if you have Gcash right now, gamitin mo siya wisely. And kung hindi ka pa approved, huwag mag-alala. Keep building your G-score and use Gcash wisely. Ayan naman, kung meron kang offer kay Gcash at gusto mo siyang i-convert into real cash, I have a video tutorials at the end of this video. Naka-playlist na yan kung paano mo i-convert si Gcash. Kung ayaw mo naman siyang gamitin sa mga in-store na kung saan kailangan mo yung QR code, pwede mo siyang gamitin at pwede mo rin po siyang i-convert into real cash. Ayan, at meron din tayong mga video tutorial dyan all about GLoan, Gcredit na pwede nyong panoorin. Again, this is Dat and thank you for watching.